Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang No Mercy na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang babae na kaawa-awang sinaktan at ginalaw ng kalalakihan pero wala silang kaalam-alam na lubhang napaka-brutal ng ugali ng kapatid na babae nito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na ang pangalan ay si Young, na lumalabas ng kanyang kotse na may mga mansang dugo sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang martilyo, at inidrag ito sa isang auto shop. Hindi malinaw kung ano ang nangyayari, ngunit lumalapit ang babae sa isang lalaki, at ginamit ang martilyo upang durugan siya. Ang susunod na eksena ay nagdadala sa atin sa nakaraan ni si Young, isang kampyon sa sining ng martial arts sa Korean Special Forces na nagtrabaho bilang bodyguard, ay umuwi matapos makulong. Siya ay may labis na kasiyahan na binati ng kanyang kapatid na babae, si Yeonhae, na may autism. Malapit ang magkapatid at laging nag-aalagaan sa isa't isa, pareho silang nag-aatas na hindi naiiwan ang isa't isa. Sa sumunod na gabi, naglaan sila ng oras para magkumustahan at magyakapan, at ibinigay ni si Young sa kanyang kapatid ang isang magandang hairpin. Habang sila ay papunta na sa pagtulog, ipinahayag ni Yeonhae na talagang ayaw niyang pumasok sa paaralan. Gayunpaman, patuloy na pinipilit ni si Young ang kanyang kapatid na manatili sa paaralan dahil ito raw ang kagustuhan ng kanilang yumaong ama. Sa sumunod na umaga, natuklasan ni si Young na umalis na ang kanyang kapatid para sa paaralan habang iniwan siya nito na may pula na damit at pares na pulang takong. Iniwan din ni Yeonhae ang isang liham na nagsasabi na nais niyang palaging kasama si Young mula ngayon upang sila'y magtulungan at suportahan. Sa pagkakita sa liham na ito, natutunan ni si Young mula sa pagbabasa ng liham na ito na kailangan siya ng kanyang kapatid at kailangan niyang maging mas maalalahanin sa mga pangangailangan nito. Sa pagitan naman ng paaralan, natuklasan na si Yeonhae ay madalas na biktima ng pang-aabuso sa kanyang klase, kaya't nais niyang umalis sa paaralan. Siya ay inaapi dahil sa kanyang autism. Pagkatapos ng klase, pinilit ng mga nang-aapi na sumama siya sa kanila. Sa kabilang banda ng kwento, si Young ay sinusubukang ibalik ang kanyang karera bilang tagapagtanggol sa pamamagitan ng pag-apply na sumali sa kanyang dating mga kagrupo. Nakakuha siya ng pagkakataon na makausap ang tagapili, na kinikilala kung gaano siya kahusay bilang isang mandirigma, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya maaaring tanggapin dahil sa may kriminal na record siya mula sa pagsalakay sa isang lalaki noong nakaraan. Ang mga nang-aapi ay dinala si Yeonhae sa isang lugar ng karaoke, at pilit siyang pinilit na magsuot ng mas revealing na damit. Nang sabihin ni Yeonhae na nais niyang umuwi, sa halip ay ipinakilala siya sa tatlong batang lalaki na nagpapatakbo ng kadudad-ang negosyo. Ang mga batang lalaki ay magbibihis si Yeonhae bilang isang prostitution, sa pamamagitan ng pagiging isang babaeng tumatawag para makipagkita sa mga mas matandang lalaki sa isang kwartong hotel. Makalipas ang ilang sandali, papasok ang tatlong mga batang lalaki sa kwarto at magpapanggap na inililigtas si Yeonhae, ngunit sa totoo lang ang kanilang hinahanap ay ang pitaka ng mga lalaki upang magnakaw ng pera. Tiyak ang mga batang lalaki na hindi tatawag ang mga mas matandang lalaki ng pulis sa kanila, dahil alam ng mga batang lalaki ang mangyayari kung sila ay mahuli na kasama ang mga menor de edad na babae. Samantala, habang nangyayari ito, ang ating pangunahing tauhan na si Young ay patuloy na sinusubukang tawagan ang telepono ng kanyang kapatid, ngunit hindi kailanman siya sumasagot. Nag-aalala, pumunta si Young sa mga kalsada upang walang kabuluhang maghanap sa kanyang kapatid. Upang gawin itong mas nakakabahala, hindi na bumalik si Yeonhae sa kanilang tahanan kinabukasan. Si Young ay nagdamit ng pula niyang damit at sapatos na ibinigay ng kanyang kapatid, at bumisita sa paaralan ng kanyang kapatid. Gayunpaman, siya ay naghanap sa lahat ng dako ngunit hindi niya mahanap ang kanyang kapatid. Kahit na humarap siya sa guro ni Yeonhae sa kanilang tahanan sa klase at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin, ngunit sinabihan lamang siya na normal para sa mga teenager na mawala ng ilang araw. Habang siya ay papauwi na, isa sa mga kaklase ni Yeonhae ang nagpasyang ipaalam kung ano ang nangyari kay Yeonhae dahil sa pag-aalala. Dito ipinakita kay si Young ang isang video kung saan inaalis ng pilit ang mga damit ni Yeonhae ng mga abusadong kaklase sa paaralan. Nagalit siya sa video, kaya ay pumunta siya sa karaoke upang harapin ang mga abusadong kaklase sa paaralan. Nang maganap iyon, binugbog niya sila ng husto at pilit na pinilit na sabihin kung saan nila dinala ang kanyang kapatid. Batay sa impormasyon mula sa mga umaapi, pumunta si Young para makausap ang isa sa mga lalaki, at nagpatuloy na bugbugin siya.
Matapos siyang mabilanggo sa sahig, sa wakas ay ibinunyag niya na wala na silang Yoonhai, dahil kamakailan lang habang sinusubukan nilang gawin ang kanilang mga panloloko at pumasok sila sa loob ng kwarto ng hotel, natagpuan nila roon ang isang makapangyarihang gangster na nagngangalang Sangman. Tinanggihan ng gangster na palayain si Yoonhai, at nagpatuloy na takutin ang mga batang lalaki, kaya iniwan nila si Yoonhai ng ganoon na lang. Ang tanging tukoy na impormasyon na mayroon sila ngayon ay ang numero ng telepono ng gangster mula nang mag-book siya ng kwarto sa hotel kasama si Yoonhai. Maraming beses nang tinawagan ni Siyang ang numero ngunit wala siyang nakuhang tugon. Siya ay sumusubok ding makipag-ugnay sa pulis patungkol dito, ngunit waring agad na ibinalawala sila sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong kung kamakailan lamang bang tumakas ang kanyang kapatid. Sa pagkakarinig na gaano kahirap at oras ang kinakailangan upang patunayan na ang kanyang kapatid ay inagaw, nagdesisyon siyang kumilos ng sariling sikap. Sa kabilang dako ng bayan, si Sangman na gangster ay nasa isang pulong kasama ang isang tao na nagpapanggap na trafficking, habang sinusubukan nitong ipagbili si Yoonhai para sa isang malaking halaga ng pera. Sa transaksyon na ito, si Yoonhai ay nakakulong sa isang kwarto at umiiyak na hilingin na palayain, ngunit tanging natatanggap lamang niya ay isang sampal mula sa assistant ng trafficker. Si Siyang ay naghahanap ngayon ng kanyang kapatid at nagpunta sa address na nasa business card. Hindi niya nakita si Sangman doon, ngunit nakilala niya ang isang manggagawa na nakatira doon. Pinubugbog niya ito para sa impormasyon, at sa wakas ay aamin na rin ang lalaki at ibinibigay ang numero ng lisensya ng kotse ni Sangman. Matapos noon, aalis si Siyang na may hawak na susi ng kotse ng manggagawa at isang stun gun. Samantala, ang tao na nagpapanggap na nagbebenta ng mga tao ay nagtatapos sa kanyang transaksyon at bumisita kay Yoonhai upang siya'y pilitin. Si Yoonhai ay kumagat sa kanya habang nagaganap ang insidente hanggang sa siya'y magdugo. Sa pagbalik kay Siyang, matapos kunin ang mas marami pang impormasyon, pumunta siya sa parking lot kung saan nagpaparka ang gangster ng kanyang kotse, at naghihintay hanggang sa siya'y magpakita. Dumating si Sangman at pumasok sa kanyang kotse nang makalipas ang ilang sandali. Ang babae ay sumunod sa sasakyan, at tinawagan ang kanyang cellphone upang tanungin kung saan naroon si Yoonhai. Nang tanggihan ng gangster na sagutin, naghintay ang babae hanggang sila ay makarating sa isang medyo tahimik na kalsada, at binangga ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, lumabas si Siyang sa sasakyan at ginamit ang taser upang pabagsakin ang lalaki hanggang siya ay mawala ng malay. Nagising ang lalaki at nakita niyang si Siyang ay nakakabit sa kanyang leeg at pinopressure siya na sabihin kung saan naruroon si Yoonhai. Kawakas, walang ibang naging pagpipilian si Sangman kundi gawin ang hinihiling niya at magmaneho. Mas lalo siyang inabutan ng hingal habang patuloy na tumatanggi magsalita, na nagdulot sa kanya na mawala ng kontrol sa kanyang sasakyan at maganap ang aksidente sa tabi ng kalsada. Agad pagkatapos, ang dalawa ay nagpapatuloy na mag-atakean sa isa't isa sa isang nakakapanindig balahibong sagupaan sa loob ng kotse. Pareho silang may parehong lakas, kaya ay tila nahihirapan si Siyang na talunin ang lalaki sa loob ng kotse. Gayunpaman, sa huli, nagtagumpay si Siyang na sirain ang kamay ni Sangman at mas mapag-aralan ang higit pa tungkol kay Yoonhai. Susunod, tinitingnan niya ang kanyang telepono, at tinatawagan ang tao na nagpapalakad ng human trafficking habang pinalalabas na taga-assistant ng gangster. Tinabi ng human trafficker na hindi siya kontento kay Yoonhai at plano niyang ibenta ito sa ibang tao sa malapit na panahon. Agad na pumunta si Siyang sa lokasyon ng human trafficker, isang malalaking massage business, nang madinig niya ito. Matapos makita ang receptionist na may suot na hairpin ni Yoonhai, kaagad niyang sinugod ito at humiling ng pagkakataon na makausap ang human trafficker. Gayunpaman, ang human trafficker ay naunang nagbenta kay Yoonhai sa ibang tao, na nagpalakas ng galit ni Siyang at nagresulta sa kanyang pagsalakay. Nagsimula ang dalawa na mag-away, at ipinakita ng babae kung ano ang kaya niyang gawin. Inilipat ng human trafficker ang kanyang galame upang tumaga sa kanyang tiyan, ngunit swerteng hindi tumama. Ang dalawa ay nagkatagpo sa sahig, siya'y kumapit gamit ang kanyang mga hita hanggang sa sumuko ito, at ibinunyag kung kanino niya ibinente si Yoonhai. Naunang nakipag-ugnayan si Yoonhai sa kanyang tahanan bago siya dalhin, sabi ng assistant sa pasahe na ito. Gayunpaman, tumawag si Yoonhai sa ibang tao sa isang maliit na pamilihan upang humingi ng tulong dahil walang sumasagot sa telepono. Sa huli, napagpasyahan nilang ipagbili siya sa isang customer na kilala lamang bilang Lucky Supermarket, at isang lalaki na may suot na Amerikana ang dumating upang kunin siya. Agad na nakahanap si Siyang ng address ng Lucky Supermarket at nagmadali doon matapos matanggap ang kanilang numero ng telepono. Sa parehong oras, si Yoonhai ay nasa loob ng kotse, pinapara-drive ng isang lalaki na nakakasot, na sa ngayon ay tatawaging Suits.
Nagpa siya si Suits na huminto sa isang gasolinahan sa daan, anuman ang akala niyang natutulog si Yeonhae, upang bumili ng tanghalian. Agad na ginamit ni Yeonhae ang pagkakataon upang makatakas, at umakyat sa loob ng isang pampublikong bus. Sa kasamaang palad, pinatigil ni Suits ang bus habang ito ay gumagalaw at nais na papasukin siya. Ipinahayag niyang ang kanyang kapatid na si Yeonhae ay may problema sa isip, at matagumpay niyang inilabas ito mula sa bus. Si Yeonhae ay nakikiusap na payagan siyang makalabas, ngunit kahit na may awa si Suits sa kanya, itinulak pa rin niya ito papasok ng kotse at dinala palayo. Sa kabilang banda, si Siang ay nasa kalsada na naman nang biglang sumigaw ang gangster mula sa loob ng takip ng kotse, humihiling na palayain siya. Pagod na sa kanyang mga sigaw, bumaba siya ng kotse upang tanungin pa ng ilang katanungan bago niya pinisa ang kamay ng gangster. Pagkatapos ay sinubukan niyang gahasain ang kotse, hanggang sa bumukas ang pinto ng takip at siya'y nahulog. Pagkatapos, siya ay saka umalis sa kanyang kotse, iniwan siya ng mag-isa. Ngayon ay dumating na si Suits at si Yeonhae sa isang marurupok na gusali ayon sa utos ng pinuno ni Suits, isang tanyag na konsehal na nagngangalang Park. Dito lumalabas na ang paghawak kay Yeonhae bilang bihag ay hindi random sa lahat. Sa pagsusuri, lumabas na may hindi natapos na gawain si Konsehal Park kay Siang at inaagaw ang kanyang kapatid upang hikayatin si Siang na pumunta. Sa katunayan, nais ni Suits na tulungan ang mga kapatid, ngunit natatakot siya kay Konsehal Park dahil sa pagiging delikado at mapanlinlang ng lalaki. Kakaiba ring malaman na ang Lucky Supermarket, ang pangalan ng isang maliit na tindahan malapit sa bahay ni Siang na madalas puntahan ng kanyang kapatid. Siang ay pumunta sa maliit na tindahan na tinawagan ni Yeonhae, at nakilala ang matandang lalaki na may-ari ng maliit na tindahan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang matandang lalaki ay aksidenteng ibinunyag sa kanya na dati niyang nilalabag ang karapatan ni Yeonhae habang si Siang ay nasa bilangguan. Nagalit si Siang sa pangyayaring ito, at may luha sa kanyang mga mata, agad niyang sinaktan ang matandang lalaki. Lalo pang masama, hindi nag-iisa ang matandang lalaki sa ganoong mga gawain, matapos gawa ng karumaldumal na pag-torture at pagputol ng mga daliri, inamin niya na siya at ang ilang kaibigan niya ay nagpapalitan noon sa pang-aabuso kay Yeonhae. Ito ang nag-udyok kay Siang na puntahan ang bawat isa sa kanila at saktan silang lahat. Una sa lahat, pumunta siya sa studio ng isang litratuhan at natuklasan ang litrato ng kanyang kapatid doon. Nang sumunod, nang walang masyadong pagsasaalang-alang, siya'y pumalo sa sumunod na lalaki upang malaman pa ang higit tungkol sa kanya. Ang litratist ay sa wakas ay nagdadala sa atin sa unang eksena, kung saan si Siang ay pumunta sa isang workshop, at binasag ang braso ng may-ari ng Tollier gamit ang martilyo. Habang siya'y nasa sakit, ang may-ari ng Tollier ay wakas na nagsabi sa kanya na ang taong kumuha kay Yeonhae ay si Park, ang politiko na nagkulong kay Siang. Inilantad din ng lalaki na 3 taon na ang nakakaraan, siya'y nagkasala ng karahasan sa sexual kay Yeonhae sa kotse ni Park habang ito'y inaayos sa kanyang Tollier. Ang salawal ni Yeonhae ay hindi sinasadyang natagpuan ng politiko matapos maayos ang kotse ni Park. Ayon sa may-ari ng gawaan, ang mga damit ay pag-aari ng isang babae na may kapansanan sa pag-iisip, ayon sa kanya nang siya ay makausap ng maglaon. Mula noon, si Park ang konsehal ay naging bahagi ng panggagahasa kay Yeonhae. Ito ang dahilan kung bakit madalas nang huli ang pag-uwi ni Yeonhae, na nagpapalala ng pag-aalala ni Siang, ngunit hindi kailanman nagsabi si Yeonhae ng anuman sa kanyang kapatid. Isang araw, nagpa siya si Siang na alamin kung bakit madalas umuuwi ng huli ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng paaralan, nakita niya si Yeonhae sa isang mararangyang kotse na nagdadala sa kanya sa isang hotel. Natuklasan niyang naruroon si Park na nag-umpisa ng gahasain ang kanyang kapatid matapos bigyan ito ng mga bawal na gamot. Agad na sinugod ni Siang ang lalaki gamit ang isang screwdriver na nagdulot ng pinsala sa kanyang mata. Gayunpaman, ang kanyang mga kilos upang iligtas ang kanyang kapatid ay nauwi sa kanya sa bilangguan, sapagkat madaling baligtarin ni Park ang mga katotohanan bilang isang politiko. Binigyan ni Park si Suits ng utos na paslangin si Siang at Yeonhae matapos malaman na pinakawalan si Siang mula sa kulungan. Bumalik sa kasalukuyang panahon, matapos makuha ang numero ng telepono ni Suits, agad na tinawagan siya ni Siang at tinanong kung saan niya maaaring matagpuan si Councilman Park. Si Suits, napagod na sa councilman, ay rehilyadong ibinigay kay Siang ang lokasyon ng councilman at si Siang ay pumunta upang patayin ito. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan niyang si Councilman Park ay nasa isang pribadong estate na napaliligiran ng kanyang mga bodyguard, ngunit nananatiling determinado. Naghintay siya at sa kanya niluhuran ng isang bodyguard gamit ang taser bago siya magtagumpay na makapasok ng lihim.
Nang matagpuan ng babae si Park, inilalapit niya ang baril sa kanyang mukha at iniutos sa kanya na sabihin kung saan naruroon si Yeonhae. Ngunit sa kasamaang palad, nagtawag ng mga bodyguard ang konsehal, na pilit pinalalaban si Siyang sa kanilang lahat habang siya'y nakatakas gamit ang kanyang kotse. Nangangailangan ng kaunting oras at konting swerte ang kampyon sa sining ng martial arts upang mapagtumbas ang lahat ng mga taga-bantay. Matapos malabanan ng lahat ng mga taga-bantay, umaakyat siya pabalik sa kanyang kotse at hinahabol ang konsehal na si Park. Pinanggan niya ang kanyang kotse laban sa kotse nito sa gitna ng matinding trapiko, at sa huli ay kumuha ng baril upang putukan ito habang sila ay magkatabi. Matagumpay na tinamaan ng babae si Park sa balikat, ngunit nagawa pa rin niyang makatakas. Ang konsehal ay nakipag-ugnayan kay Sut sa isang matinding galit, nananawagan sa kanya na pakainin si Yeonhae ng kahit na gaano karaming coke ang kaya niyang ubusin, kahit pat magresulta ito sa kanyang pagkamatay. Bukod dito, hiningi rin niya kay Suits na tipunin ang lahat ng kanyang mga tauhan upang patayin si Siyang. Ngunit dahil sa awa ni Suits sa babae, tinawagan niya si Siyang at sa wakas ay nagpasya na ibunyag ang lokasyon ni Yeonhae. Gayunpaman, habang dumating si Siyang, siya ay inatake, at mamaya ay makikita nating magkakasalansan at duguan si Suits dahil natuklasan ng konsehal na sinusubukan niyang tulungan ang mga magkapatid. Tinaksak ng konsehal si Suits sa leeg, at ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa pagkakaramdam niya ng pagtataksil. Sa kabilang dako ng kwento, natutuklasan natin na nakaligtas si Siyang sa atake, at siya ay nag-aayos ng kanyang sarili sa isang pampublikong CR. Si Councilman ay pinapatching ang kanyang artificial na mata habang naghihintay kay Siyang na pumunta para sa kanya habang siya ay naghahanda para sa isang laban upang bawiin ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, habang halos ilibing na nila ang katawan ni Suits, biglang sumulpot si Siyang sa pamamagitan ng pagbangga ng kanyang kotse sa konsehal at sa kanyang mga tauhan. Pinasag nila ang kanyang mga bintana, kaya't napilitan siyang umakyat at magsagawa ng depensa laban sa kanila. Dahil sa kanyang kasanayan sa paglaban, isa-isa niyang napuksa ang mga ito. Sa puntong ito, nagtangka na ang konsehal na umurong sa loob kung saan naroon si Yeonhae. Patuloy si Siyang sa laban-laban sa mga tauhan ni Park, hanggang sa puntong siya'y napinsala na ng mga ito. Siyang ay agad na napapagod at nagbagsak sa lupa, habang si Park naman ay may kasamang ipinakita si Yeonhae sa tabi ng bintana para makita ng kanyang kapatid. Pagkatapos, isa sa mga tauhan ng sindikato ang kumuha kay Siyang at naghanda na upang putulin ang kanyang lalamunan, ngunit sinunggaban ni Siyang ang kutsilyo at patuloy na lumaban laban sa mga kawatan. Mukhang labis na kumpiyansa ang gang na nagdulot sa kanilang pagkatalo, at nagawa ni Siyang na umalis na may tagumpay. Nang biglain siyang saktan mula sa likod ng konsehal, siya'y labis ng sugat at nagdurugo na nang pumasok sa bahay at makita ang kanyang kapatid na nakahiga sa sofa, halos hindi malakas. Inatake siya ng konsehal. Itinapon siya sa pader, at tinaga sa tiyan. Isinugod niya ito sa lupa at binugbog ito hanggang sa mamatay gamit ang natitirang lakas sa kanyang pakikipaglaban, bagaman kaunti na lamang ito. Ngayong ligtas na sila, lumapit siya sa kanyang kapatid, at nagyakap ang magkasuyo ang dalawa bago sila umuwi. Sa daan, patuloy na hawak ni Siyang ang kanyang duguan na tiyan at nagtatangkang labanan ang sakit dahil sa kahit anong mangyari, kailangan niyang masiguro na ligtas na makakarating ang kanyang kapatid sa kanilang tahanan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.